Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yan, another reading na naman tayo today for the collectives, no? So, tignan natin anong sitwasyon meron sa mga collectives natin, no? So, maybe there is a message na dapat marinig ng ating mga collectives right now, no? So, let's see. Kuha tayo dito ng 2 cards for you collectives, no? So, tignan natin ano kayang sitwasyon meron sa mga collectives natin, universe, Holy Spirit, no? Tignan natin what messages, no, for the collectives, right? So, kuha tayo dito ng 2 cards. Universe, please. Holy Spirit. So, yan. So, ano kaya yung cards ng ating mga collectives, no? So, we have, nababasa nyo ba? So, we have, no, let him, her go. If meant to be, it will. No? So, the other one is, self-love is the best love. So, talagang magkaduktong sila. No? So, thank you, universe, for this message. No? So, yan, no? This is a message for some of you, no, collective, no. So this is really, obviously is, tawag dito, it's a situation in a relationship, right? No, so sinasabi rito, no, na i-let go na, no, for some of you collective, no. So kumbaga ay maybe you are in a situation right now na for some of you, toxic relationship or kumbaga kasi ang toxic relationship, maraming aspects yan, right? Yung hindi na kayo nagkakasundo, something like that, laging may away, hindi kayo yun, yung palaging may conflict, right? No? So talagang, for some of us naman, for some of you naman, collective is merong mga abusive partners na, no, na meron ng physical, domestic violence, no, something like that. So talagang pero meron nang hindi magandang nangyayari, no, and for some of us naman na collective, no, sinasama ko talaga yung sarili ko, right, no. So yan, no, kasi excuse me. So karamihan din, no, mostly din ang pinaka-common problem is third parties, right? No, so talagang nagkakaroon ng mga ganyan, no, sa ating mga relationship, right? No, so sinasabi dito ni universe is to let that person go, no. So if it meant to be, it will, right? No, ibig sabihin nito, kung babalik yung tao na yun na nilet go nyo, then it's meant to be for the two of you, right? No, but then syempre, babalik man kasi pwedeng sasabihin natin kaya bumalik kasi hinahabol rin natin, right? 'Di ba? But then ang sinasabi dito ni universe, ni God, na let that person go. Kumbaga talagang totally is i-let go mo, no? Yung hindi ka babalik, yung hindi mo siya itataw. Yung talagang ang mangyayari is magkakaroon ka ng self-love, di ba? Yung magpo-focus ka sa sarili mo, di ba? Mga collectives, di ba? Kasi once na naghahabol tayo based, basta I mean hindi pa naman talaga ano, no, but then kasi nga kapag ka talagang nilet go natin yung isang tao, kapag nasa isang toxic relationship na tayo, then we must let that person go, right, no? Para both of you, kasi kumbaga parang toxic na, dapat mag-heal kayo pare-parehas, right? Kasi hindi na kayo nagkakasundo, something like that, puro problema na kayo, 'di ba, collective. So kailangan nyo munang mag-heal, no, sa mga kanya-kanya yung mga problema, no, something like that, no? Kasi bakit naman talaga hindi tayo nagkakasundo sa ating mga partner? Because may kanya-kanya tayong issue sa sarili natin. That's why, right? 'Di ba? Halimbawa, sabihin na natin, sige, binetray tayo ng ating partner. Nag-cheat sila, right? So, kumbaga parang tapos pinatawad nyo, tapos eto na naman kasi ang alam mo, ang mahirap kasi diyan collective lalo na is yung trust, right? Katulad ko, may trust issues talaga na ako. Ang hirap na
kahit sabihin mong paulit-ulit na parang tatanggapin mo, but then uulit-ulitin lang, lalo ka nang nagkakaroon ng trust issues, right? No? So, ang hirap lalo na kung ilang beses na, ang hirap ng ibalik ng trust kasi sobrang sirang-sira na, kumbaga, kung sa baso, basag na, di ba? Yung parang bubog na talaga siya na hindi na siya madikit, no? Something like that yung trust, no? So, kailangan mo ring i-heal yung sarili mo para magkaroon ka ulit ng trust. Kung hindi man sa tao na yun ulit, maybe sa ibang tao na darating sa buhay mo, right? Na bagong darating sa buhay mo. Kasi kapag may trust issues pa tayo, is mahirap din kahit magkaroon pa tayo ng another relationship. Kasi dala-dala natin, baggages yun right? Diba? Kaya parang sinasabi rito, kung talagang may issue na sa inyong dalawa ng inyong person, is let that person go, no? So, and then, kung babalik yung tao na yun, then it meant to be, no? Kung talagang, yun nga, but then, di ba, kailangan, pag bumalik siya, is yung healed na kayo parehas. Yung hindi na, ako madaling sabihin para sa akin, no? But then kasi, aminin ko mga collectives, no, I still have the trust issues na I'm still healing from that, no? But then, ito yung wino-workout ko, no? Sobrang wino-workout ko to sa sarili ko, yung trust, no? So, kasi gusto ko pa rin naman mag-trust sa mga tao, right? No? Mahirap din kasi na baggages yun parang ang hirap mag-overthink no, everyday, di ba? So, alam ko sa sarili ko. So, right now, I'm still in a healing process, no, mga collective. So, sana kayo rin, no? Kumbaga, parang i-let go niya yung person and then heal yourself, no? Something like that. Self-love is the best love, right? Self-love is, healing yan Once na nag-heal ka, mararamdaman mo yung pagmamahal mo sa sarili mo kasi nararamdaman mo na worth it ka palang mahalin, no? Something like that, no? So, kapag naintindihan nating mahalin yung sarili natin, then magta-trust tayo sa sarili natin, no? Something like that, no? So, pwede na natin, kapag fully healed na tayo ng mga collectives, no? So, and then also that person na lagi kayong may conflict, right? Kasi ang healing din is marami rin niyang kadikit Healing like self-love, self-care, self-respect, 'di ba? Something like that, no? So kapag lahat 'yun ay nalagay natin sa sarili natin, and also that person na naging in separation kayo because you want to heal both of you, then kapag nagkabalikan kayo, because kung magbabalik ang person mo is, yun nga, sinasabi ni universe, meant to be kayo, right? No? So pag bumalik siya, totally healed na rin, no? So wag na lang din yung i-chase kasi lalong kapag parang hindi pa kayo na, yung ito pa rin yung issue, parang fresh pa rin, tapos babalik. Kasi hindi mawawala, nandyan pa rin, no? So, kailangan is totally healed, no? Something like that, no? So, para kapag bumalik yung tao, parang ibang tao na yung pagtingin mo sa kanya kasi nga, sa'yo, natanggap mo na at na-release mo na yung past pains na naramdaman mo, right? And also, that person, kaya dapat, yung person mo din is healed rin, no? Once na nagkabalikan man kayo, kung magkakabalikan man kayo, no? So, for some of you collectives, right? 'Di ba? Kailangan nyo nang bigyan yung time ng isa't isa, no? Kasi para ma-realize nyo yung mga pagkakamali nyo sa bawat isa, no? Hindi lang kasi kapag laging nagsisisihan ay tapos fresh pa yung issue, talagang hindi nyo makikita sino yung talagang kumbaga parang magbibintangan na lang kayo, magsisisihan kayo, no? But then kapag nagkaroon kayo ng self-love, self-care, no? Mag-heal kayo, matatanggap nyo rin sa sarili nyo na may kasalanan, may kasalanan din, no? Tayo, no? Kumaga tayo, no? Yeah, wala namang perfect na tao, right, no? And also the relationship, walang perfect, no? Talagang may conflict, talagang laging may away. But then,
Iba ng issue kapag may betrayal, cheating, no, mga domestic violence, no, something like that. Ibang issue na yon, no. So, kailangan ng i-let go talaga totally pag ganun ang person mo, right? Or kung ikaw man ganun, dapat pakawalan mo na lang yung person mo kasi kesa naman sasaktan mo siya ng sasaktan. For what, di ba? Kasi kung halimbawa sasaktan mo siya dahil nagseselos ka, obsessive yun eh, obsession yun. Ang tao dapat hindi nananakit, right? No? Or kahit ano pa man yan, abusive na kung ano man, physically, mentally, no, spiritually even, no, right? No? So, and also, 'di ba, yung katulad ng mga bullying, no? Kasi ano rin yan eh, abusive ano rin yan eh sa isang tao, right? Kasi karamihan kapag may abusive ay na partner ay nagkakaroon ng trauma talaga yung na-abuse eh. So, sana para hindi na mapunta doon while you are still in parang arguments, ganyan, pwede kahit hindi naman kayo totally maghiwalay, give both of you a space, no? Something like that, no? Kahit sabi natin isang buwan, pwede hindi kayo mag-usap. Huwag kayong mag-contact, no? Something like that. Kung talagang hindi naman, or 1 week, ganyan. Basta give yourself and your person also a space, no? Time and space to evaluate the situation, right? And also to to accept na kasi pagka nagkakaroon tayo ng conflict, nagsisisihan, di ba? Kumbaga ego yan eh. Kailangan mawala yung ego, right? Para parehas tayong mag-a-accept tayo, no? So, para parehas kayong nag-a-accept ng inyong pagkakamali, right? Ganon kasi talaga ang partner, eh, di ba? Kailangan inaamin yung mga pagkakamali, no, di ba? Para yung may makikinig at isang magsasalita, no? Give and take, di ba? After nyo mag-uusap kayo, no? Magpatawad kayo sa isa't isa, di ba? Something like that. No? Kasi kapag totally healed ka na, madali lang sa'yo magpatawad at madali lang din sa'yo humingi ng sincere na sincere na apology, no? Kasi karamihan ay madali lang naman kasi magsalita eh na sorry, ganito. Madali lang sabihin niya ng isang tao. But then kasi ako I know kapag nagsisinungaling ang tao eh. So alam ko alam ko yung thoughts niya inside, no? Kung sincere ba ito or hindi, no? Because kung if you want the relationship, 'di ba? To get even better, no, kapag nagkabalikan kayo, kailangan talaga totally honest honest na kayo sa isa't isa, di ba? Kasi nagkaroon na kayo ng time and space eh, right? No? So, humaba yung ating right? No? So, but then, ito nga yung sinasabi ni Universe, right? No? So, let that person go, no? If it meant to be, no? Then, babalik siya, no? Magkakaayos pa rin kayo, no? But then, if ever na you are in that situation right now, collective na you are in this relationship na conflict, no? And then eto kung gagawin niyo to, let that person go. After na mag-let go ka, time to heal yourself, 'di ba? Self-love is the best love. Is the aside from God, no, God and Jesus, syempre, unconditional love ang binibigay nila sa atin ni Universe, right? But then sa atin, pinaka-best love, hindi sa ibang tao. Pinaka-the best love na masarap i-absorb is yung self-love natin, yung pagmamahal natin sa sarili natin. Wala nang iba, no? Kasi pag mahal natin yung sarili natin, hindi natin hahayaan din na masaktan pa tayo ng ibang tao, right? Mas papahalagahan na natin yung sarili natin, di ba? Hindi na tayo magiging uto-uto, no, for some of us, no, na uuto-utoin tayo ng mga taong nananamantala, no? Di ba? Kasi alam mo yung worth mo, no? So, meron din tong magiging lesson sa inyo, no? At yun nga, no, while you are in healing, no, marami kayong marirealize sa isa't isa. Mga pagkakamali, no? Kasi magre-reminisce kayo niyan eh.
kapag ka nagkaroon kayo ng self-love sa inyong sarili, no? So yeah, that's it for you, no, mga collective, no? So I hope naka-resonate kayo sa ating reading today, mga collectives natin dyan, right? No, so yeah, that's it for you. Thank you for watching, and yeah, God bless you all, collectives, and of course, don't forget, self-love is the best love, right? So yeah, that's it, and thank you for watching, collectives.